at sambahin ako. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan ko. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa Makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kawihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong hanap. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
sa kadakilaan na Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas. At sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya, lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o lunigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos.
Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos. Nagsisi ang karamihan, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang, ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya, hindi sila wawasakin. Kung hindi siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Minamahal na mga kapatid kay Kristo, magandang umaga sa inyong lahat. God is good all the time. Alam niyo po mga kapatid, sa taong ito, ang tema ng ating pagdiriwang ay ibig po naming makita si Jesus. Napakagandang tema po at marahil ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang version kung papaano niya nakita si Jesus. Marahil po ay kilala ninyo si Mother Teresa of Calcutta. Sasabihin ko po sa inyo ang isa sa kanyang sikreto ng kabanalan. Si Mother Teresa po ay tunay na naglilingkod. Tunay na naglingkod sa mga mahihirap, sa mga may sakit, sa mga talagang kapwa na nangangailangan ng tulong. At mayroong isang nagtanong sa kanya, Mother, hindi po ba kayo napapagod sa inyong paglilingkod sa inyong kapwa-tao? Ang sabi ni Mother Teresa, hindi ako mapapagod na maglingkod sa aking kapwa. Dahil tuwing ako ay maglilingkod sa bawat isang tao, halimbawa sa mga may sakit, sa mga nagugutom, sa mga mahihirap, nakikita ko sa kanila ang mukha ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga ang sabi ni Mother Teresa, kaya hindi ako napapagod, hindi ako nagrereklamo. Kahit na umaga't gabi, patuloy pa rin akong naglilingkod dahil alam ko na ang pinaglilingkuran ko ay ang ating Panginoong Jesus. Yan po ang sikreto ni Mother Teresa na in connection sa ating pagdiriwang ngayon, ibig po naming makita si Jesus. Marahil iyan din ang mensahe sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang dahilan, kaya naririto kayo ngayon. Kaya maraming sumasama sa translasyon. Marami talaga ang pumupunta dito sa Quiapo, milyon-milyon. At ang bawat isa ay may dahilan. Ano ang inyong dahilan? Bakit kayo naririto ngayon? Alam po ninyo mga kapatid, sa aking palagay, nais ko lamang pong
sariwain sa inyong isipan ang hamon sa atin ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Ano ba ang nais niyang mangyari sa atin? Tayo ay hinahamon ni Hesus na maging banal. Dahil ang pagiging banal, yan ang ating talagang bukasyon. Ibig sabihin, tinatawagan tayo ng ating Panginoong Hesus na maging banal sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga, paalaala ng ating Panginoong Hesus yung tinatawag na transforming effect ng ating devotion sa Kanya ay dapat makita sa ating pang-araw-araw na buhay. Transformative effect. Ano ang epekto ng aking pagpunta dito sa Quiapo? Anong epekto nito sa aking buhay, espiritualidad? Ako ba'y higit na naging malapit kay Jesus? Higit ba akong naging makakapwa-tao? Kaya nga po mga kapatid, ang hamon sa atin, ang ating pagdiriwang ngayon, ay yung bang pagsisikap natin na makita si Jesus sa mukha ng bawat isang tao na nakakasalamuha natin sa araw-araw. Kaya nga po, maganda tingnan ninyo yung mukha ng inyong mga katabi. Tumingin kayo sa kanan. Tumingin kayo sa kanan. Tingnan ninyo sa kaliwa. Tumingin kayo. Ayaw nyo tumingin eh. No? Tapos tanungin ninyo ang inyong sarili. Nakita ko ba si Jesus? Marahil yung iba sa inyo sasabihin, oy, diskumpiyado nga ako sa katabi ko. Baka mandurukot ito eh. No? Merong mga ganyan eh. Pero ang hamon sa atin ng ating pagdiriwang ngayon, ibig kong makita si Jesus at ang aking kapwa ang larawan ni Jesus. Kaya nga po mga kapatid, yung transformative effect ng ating devotion, naririto tayo, nagsisimba, nagdadasal, at talagang nagsasakripisyo, no? Pag-uwi ninyo sa inyong bahay, dapat makadama kayo ng pagbabago sa inyong buhay, sa inyong kalooban, sa inyong isipan. Dapat kung kayo'y dating makasalanan noon, dapat may pagbabago. Kung kayo noon ay marites, nagsimba na kayo sa Quiapo, damang-dama ninyo ang Espiritu ng Panginoon na lumukob sa inyo, dapat pag-uwi ninyo, hindi na kayo marites, no? Hindi na kayo marisol. Kinakailangan may pagbabago para sa kabutihan. Kaya nga sabi nga ng isang kwento na lagi kong ginagamit, meron daw isang matandang babae, meron siyang tindahan at katulong niya ang kanyang apo sa pagtitinda. Sinabi ng lola sa kanyang apo, "O apo, kumusta ba yung mga kilo-kilo ng asukal natin dyan? Nabawasan mo na ba?" Ang sabi ng apo, "Opo lola, nabawasan ko na po ng tigi-tigisang kutsara." Anong pauli ng lola? "O apo, yung tapayan ng suka, nadagdagan mo na ba ng tubig?" Sabi ng apo, "Opo lola, nalagyan ko na po ng isang tabong tubig ang tapayan ng suka." Yung bigas na tinda nating kilo-kilo, nabawasan mo din ba? "Opo lola, tigi-tigisang dakot po, nabawasan ko na." Ang sabi ng lola sa kanyang apo, "Mabait na bata, halika na at magro-rosaryo pa tayo." Dapat mapaisip tayo, bakit ganito ang pamumuhay ng maglola na to?
magro-rosaryo pa, pero ang ginagawa naman ay puro pandaraya. Sa isang deboto ni Kristo, hindi dapat ganon. Dapat patas ang laban sa buhay, maging matapat sa kapwa, walang panglalamang, walang pandaraya. Kaya po mga kapatid, ang sinasabi kong transformative effect ng ating pagdedebosyon kay Jesus Nazareno ay dapat makita sa ating pang-araw-araw na buhay. Mula sa kadiliman, tayo'y lilipat sa liwanag. Mula sa kasinungalingan, tayo'y lilipat sa katotohanan. Amen? Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Itutugon natin, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin,
magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Yayang gano'n, mo'y ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, mo'y naririsan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Aman naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan na ikaw, iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, kami nagbubunyi sa iyong kaluwalhatian. Parang may kapal, ang iyong pangalan, parang harian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mo, anak, na siyang nagmula sa bula, sa pinayayang palakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipahayag natin ang sakramento ng pananampalataya. Namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at nagbabalik sa wakas para mawayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ng mabathalang aral, sabay-sabay nating awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesus. Sumasalangit ka sa dito sa lupa
bigyan mo kami ngayon ng aming kapalit sa araw-araw. At Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaitulo sa tukso, at ialyaw mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kasalanan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbati ang kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo na tinatawag niya sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko.
Buhay ko'y ialay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, ay buti mo. Sa hirap at dusa, ika'y kasama mo. Ang sama ko'y sasanay, pakinggan mo. Nakapawi ang mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y purihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalutan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo. Sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang sama ko't dasal sana'y pakinggan mo. Nakapawi ng mga paghirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y purihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik ng banal na tubig ay gagawin sa labas ng ating simbahan. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong bayan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong lahat sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuan ka namin. At kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinagkatayanan, sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarawan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Viva!